Ito ang Sultan ng Brunei. May 600 siyang Rolls Royce at ang palasyo niya ay may 1,788 na kwarto. At alam mo ba kung magkano siya magpagupit? 1 million pesos. At kung feeling mo yun ng pinakamaangas, teka lang. Dahil ito ang 6 sa pinaka-ridiculous na facts about the world's most expensive lifestyle. Siya ang may-ari ng Istana Nurul Iman, ang pinakamalaking residential palace sa buong mundo. Meron itong 2.1 million square feet and it features 1,788 rooms. Mas marami pa kaysa sa mga 5-star hotels. Sa loob nito ay mayroong 257 bathrooms, 5 swimming pools, 44 marble staircase at 51,000 light bulbs. Sino nga ba itong hari ng Brunei na ito? At bakit siya sobrang yaman? Siya si Sultan Hassan Al Bolkiah ng Brunei. Siya ang pinakamakapangyarihang tao doon. At hindi lang siya basta hari, kundi isa rin siya sa pinakamatagal ng namumuno sa buong mundo. Nagsimula siya bilang sultan noong 1967. At simula noon, literal na gold-plated na ang lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Kilala siya hindi lang sa kapangyarihan niya, kundi sa sobrang bongga at over-the-top na pamumuhay na parang pelikula. Saan galing ang pera niya? Watch this video till the end. Para mag-grasp mo kung gaano siya kayaman, siya lang naman ay may koleksyon ng sasakyan na walang sino mang tao sa mundo ang papantay. Ang Sultan ng Brunei ay may koleksyon ng humigit kumulang 7,000 luxury cars na may kabuuang halaga ng higit sa $5 billion. Kabilang dito ang 600 Rolls Royce, 450 na Ferrari at 380 na Bentley. Sa katunayan, hawak ng Guinness World Record para sa pinakamalaking private collection ng Rolls Royce. Isa sa mga natatanging unit sa kanyang koleksyon ay ang gold-plated Rolls Royce na ginamit sa kasal ng kanyang anak na babae. Pagdating sa paglalakbay naman sa ere, ang Sultan ay may sariling Boeing 747-430 na tinaguri ang Flying Palace. Ang eroplanong ito ay may interior na pinalumutian ng ginto at kristal. May mga mararangyang bedroom, opisina at lounge area. Ang orihinal na presyo ng eroplano ay nasa $100 million at nagdagdag pa siya ng $130 million para sa mga custom designs nito. Noong kanyang 50th birthday noong 1996, gumastos ang Sultan ng Brunei ng tinatayang $27 million para sa selebrasyon. Kabilang dito ay nung in-invite niya si Michael Jackson para sa isang pribadong concert. Na alam mo ba kung magkano binayad niya kay MJ? $17 million o nasa 1 billion pesos. Nagkaroon din sila ng polo match kasama si Prince Charles. Actually, nagpatayo pa siya ng isang espesyal na amphitheater para sa concert niya. At kung akala mo dyan na nagtatapos ang sobrang ridiculous na lifestyle ng Sultan, well, baka maloka ka kapag nalaman mo ang presyo kapag nagpapagupit siya. Para sa kanyang personal na barber na nakabase sa London, nagbabayad lang naman ang Sultan ng humigit kumulang $20,000 or 1.2 million pesos kada biyahe upang lumipad patungong Brunei para lamang gupitan siya. Sa kanyang private zoo naman, mayroong humigit kumulang 30 Bengal tigers at iba't ibang uri ng rare birds tulad ng cactus, flamingos at falcons. Ang mga ibon na ito ay sinanay upang mag-perform ng mga tricks tulad ng pagsakay sa bisikleta, lalaro ng basketball at paggaya ng ibang hayop. Sa nakakalulang yaman at lifestyle ng sultan na ito, mapapatanong ka na lang, saan galing ang kanyang yaman? Well, nagmula ito sa malalaking reserba ng langis at gas ng Brunei na nagbigay sa kanya ng tinatayang net worth na $28 billion. Sa kabuuan, ang buhay ni Sultan Hassan Al Bolkiah ay isang halimbawa ng walang kapantay na karangyaan at yaman na nagpapakita ng lawak ng kayamanan na maaaring makamit mula sa likas na yaman at akala mo ba lahat ng college courses ay ticket na papuntang yaman? Eh hindi, besh. May mga kurso kasi na kahit top of the class ka pa, pag graduate mo, minimum wage pa rin ang kita mo. Kaya bago ka mag-enroll at gumastos ng daang-daang libo sa tuition, panoorin mo muna to. Dahil ito ang top 10 college courses na may pinakamaliit na sahod sa Pilipinas. Number 10, education. Ang average salary pagka-graduate, 20,000 pesos to 25,000 pesos a month.
Yan ay ayon mismo sa PSA 2023 Labor Force Survey. Ang mga guro ang pundasyon ng lipunan. Pero guess what? Sila rin ang kadalasang pinakakawawa sa payslip. Lalo na kung private school pa sa probinsya. Talagang hindi sasapat sa monthly expenses mo. Number 9, agriculture. Ang average salary, 15,000 pesos to 20,000 pesos a month. Yan ay ayon sa PSA Labor Report. Kung ang tanong ay kanin o wifi, kanin syempre, di ba? Pero yung mga nagtatanim ng bigas, halos wala ngang pambili ng wifi. Sa sobrang baba ng sahod, parang gulay na lang din ang inuulam nila araw-araw. Number 8, fine arts. Ang average salary pagkatapos graduate, 14,000 to 18,000 pesos a month. Yan ay ayon sa Pay Scale PH. Yes, creativity is priceless. Pero real talk, bills are not. Sa freelancing at gallery shows, naku baka maghintay ka muna ng ilang taon para makapag-ipon ng pambili mo ng Apple Pencil. Number 7, hospitality management. Ang average salary pagka-graduate, 13,000 to 17,000 pesos a month. Yan ay ayon mismo sa data ng PSA. Aba, ang galing mo mag-set up ng 5-star buffet. Pero ang sahod mo, pangkarinderya lang. At kung di ka pa sa Manila nagtatrabaho, nako good luck na lang sa tips na makukuha mo sa mga customers. Number 6, tourism. Average salary, 12,000 pesos to 16,000 pesos a month. Yan ay ayon sa Pay Scale PH. Gusto mong mag-travel around the world? Well, baka sa Google Maps ka muna mag-practice. Ang sweldo kasi sa simula, pang pamasahe lang pabalik ng bahay galing sa trabaho. Number 5, social work. Ang average salary, 11,000 to 15,000 pesos a month. Yan ay ayon mismo sa PSA at NGO Salary Index. Itong kurso na to ay may kinalaman sa pagtulong sa mga tao. Yes, helping people. Pero yung helping your wallet, no. Kung may bayad lang ang compassion, baka milyonaryo na ang mga social workers natin. Number 4, performing arts. Average salary pagka-graduate, 10,000 to 14,000 pesos a month. Yan ay ayon sa PSA data. Kung ang habol mo after mong graduate ay standing ovation sa teatro, kumuha ka ng kurso na performing arts. Pero kung sahod ang pag-uusapan, ako baka magdalawang isip ka. Number 3, communication or journalism. Average salary, 9,000 pesos to 13,000 pesos a month. Yan ay ayon sa Pay Scale PH. Kayang magsulat ng headline, pero struggle sa budget ng grocery. Yan ang dinaranas ng mga communication or journalism graduate. Kaya ang kadalasang pagsak nila, call center. Number 2, flight attendant. Training level. Ang starting salary, 8,000 pesos to 12,000 pesos a month. Take note, on training pa lang to ha. Wala pa sila sa eroplano talaga. Yan ay ayon mismo sa Airline Salary Watch PH. Kung akala ng lahat sobrang taas ng sahod ng flight attendant, nako, sa simula, hindi. Training allowance pa lang kasi ang sahod nila. Parang libre lang ang pagngiti mo sa buong eroplano. Number 1, skilled agri, forestry, and fishery workers. Ang average salary nila, 7,000 pesos to 11,000 pesos a month. Yan ay ayon sa PSA Labor Report. Yung mga taong nagbubungkal ng lupa at nagpapakain sa buong bansa pero hindi makabili ng sariling bigas. Oo, ganun kababa ang pasahod ng sektor na ito. Kailangan ng reforma, hindi lang ng repolyo. Kaya mga future college students, tandaan, passion is good. Pero gaano nga ba kayaman si Black Panther, ang hari ng Wakanda, ang nag-iisang bansa sa mundo na may vibranium? Tara, i-compute natin ang bawat dolyar. Watch the counterclimb. Una, vibranium reserves ng Wakanda. May humigit kumulang 10,000 tons ng vibranium na nakabaon sa ilalim ng Wakanda. Sa WandaVision, ayon sa Sword, ang katawan ni Vision ay tinatayang $3 billion ang halaga. Si Vision ay may bigat na 300 pounds. Ibig sabihin, ang vibranium ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $22,000 kada gramo. So kung i-compute natin ang lahat ng vibranium sa Wakanda, aabot ito sa $220 trillion. At take note, absolute monopoly pa yan. Walang kakompetensya. Ang Wakanda lang ang merong vibranium. Next, yung kanilang Wakandan technology. Nakagamot na sila ng sakit tulad ng cancer. Nakapagpatayo ng space level infrastructure at nakagawa ng energy weapons na dekada ang layo kumpara sa Stark Industries. Ang Wakandan patents ay tinatayang nasa $20 trillion. Tapos kung idadagdag mo pa ang vibranium-based maglev trains at energy shields, mga $15 trillion pa yan. Pangatlo, yung Golden City at national assets nila. Yung GDP ng Wakanda, $5 trillion kada taon. Ang final total natin, $260.7 trillion. Pero guess what? Hindi pa rin siya ang richest sa fictional world. Guess who kung sino? Comment down below.
Magkano nga ba lahat ng pera sa Pilipinas? Alam mo bang kapag pinagsama-sama mo ang lahat ng cash at demand deposit sa bansang ito, aabot ito ng 6.9 trillion pesos. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang total na M1 money supply o yung kabuoang halaga ng physical cash at demand deposit ay nasa 6.92 trillion pesos. Oo, ganyan kalaki ang umiikot na pera sa ating ekonomiya. Ganito na lang, para mas ma-imagine mo. Kung gagawin mong tig 1,000 peso bills ang buong 6.9 trillion pesos, kayang punuin nito ang 1,380 Olympic-sized swimming pools. O kaya naman, kung ihahanay mo ang mga 1,000 peso bill na ito dulo sa dulo, aabot ito ng mahigit sa 1.3 million kilometers. Sapat na para paikutan ang buong mundo ng 32 na beses. Pero ito ang reality check. Hindi natin ito lahat hawak. Dahil ang perang yan ay nasa kamay ng mga bangko, negosyo at nasa ekonomiya.